I was found as a beggar, as an orphan with no home, no family. I was found with a stain as deep as darkness fills the night. Sige. Ayan. Ibig sabihin ay itong ating panahon, napakarami nating fellowship, napakarami nating reliyon nakapaligid sa ating mundo. Kaya kung minsan mayroong mga baguhan, Brother Camacho, mayroong mga bagong nagsusuri, hindi na lang ngayon maintindihan at maunawa sa dami ng reliyon, sa dami ng mangangaral, sa dami ng fellowship, ay nalilito sila kung alin ba ang totoo, alin ba ang tama. Pero kayong mga ay napakabuti ng ating Diyos, hindi tayo iniwan sa madilim na bahagi, kundi naglaan pa rin ng Diyos ng katotohanan na kailangan lamang ay suriin ng mga tao. Katulad nito, baka nito 3 at 4. At sinabi sa atin dito, ulitin ko po, ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paano si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Verse 4, sapagkat kung yaong paririto mangaral ng ibang Isus na hindi namin ipinangaral o ibang ebanghelyo, ay alam ni Apostol Pablo na darating ang araw na mayroon talagang lalaganap na ganitong uri ng pagtuturo. Kasi kung tutuusin ay kung iisa lang yung Jesus, isa lang yung ebanghelyo, isa lang yung Espiritu, hindi na sana babanggitin ni Apostol Pablo ito. Nangangahulugan talagang ito'y darating lalo na sa ating panahon. Ayan, kaya kakaingat tayo, no? Kakaingat tayo. Gayunpaman, ang kailangan na lamang natin dito ay tuklasin yung mga katotohanan na mapapakinggan ng mga tao para sila man ay maihanda at mababalaan sa dumarating na ganitong pangangaral. Baka yung kanilang sinasampalatayan ng Kristo nga, ay sinong Kristo ito? Sinong Jesus ito? Diba? Baka ibang Jesus ito, kaya sabi ni Apostol Pablo. Yun ang ibig nating talakayin at sabihin ngayong gabi sa lahat ng mga nanonood, sa mga bago nating kaibigan, sa mga nagsusuri, ay kailangan sa panahon ito'y alamin talaga kung papaano natin malalaman yung tamang aral, tamang ebanghelyo, yung totoong Jesus na pinakikilala ng Biblia, Brother Camacho. Tama po. Yan. Sige po, Brother Camacho, ano masasabi niyo sa ganitong ari ng kalagayang sinabi ni Apostol Pablo? Kaya dito, maganda yung pagpapaalala ni Apostol Pablo. No? Sabi niya, ngunit ako'y natatakot. Nag-aalala si Pablo, baka yung ebanghelyo na tinanggap ng mga kapatiran na mula sa Panginoon, mahaluan ng ibang ebanghelyo. O di kayo'y madala sila mula sa ibang ebanghelyo. Kaya sinasabi sa kanila ni Apostol Pablo na baka kayo ay nadaya katulad ng ahas. Kaya tama yung binabanggit mo kanina, kapatid na Lino. Kumbaga sa pera, dapat alam natin yung totoo, alam natin yung peke. Kasi kung ang alam lang natin yung totoong pera, minsan nalilin lang din tayo ng mga huwag na salapi. Kaya dapat both side alam natin. Alam natin yung peke na pera, alam din natin yung totoong pera. Kasi magkahawig yan Parang ibang huli din. Magkahawig na magkahawig. Kapag tinignan mo, aakyat ka sa taas, titignan mo yung mga churches. Nagkagandahan din yung mga kapilya nila, kapatid Balino Oo nga naman. Pag pumasok ka sa kanila, Kristo rin ang ipinangangaral. Ebanghelyo rin. Sa mga karatulan. Kaya maganda, aalamin talaga natin, ano ba yung peke? Ano din ba yung tunay? Kaya dapat pareho natin alam ito. Oo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, akit ko lang ng bahagya, doon sa 10:18. Ito pala yung panuntunan para makita natin yung totoo. Ay sabi ng Biblia,
sapagkat hindi subo ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Yan. Ibig sabihin pala, ang kikilala pala unang-una na siya yung tunay na iglesia, hindi siya na mga ngaral, kundi yung mismo ang ating Panginoong Diyos. Tama yan. Ayan. Sa paanong paraan niya, kalino. Ay, ibig sabihin, kung tatanungin natin sa paanong paraan at sasagutin natin, dapat naaayon sa banal na kasulatan. Yan. Dito na ngayon papasok, Brother Lino, yung tinatawag natin ang pagsulpot ng iglesia, hindi parang kabuti. Ayun. Kung kailan lang babagyo, saka lang susulpot. At kung kailan mo gustong magtayo, magtatayo ka. Tama. Dapat nakasambig sa Biblia. Sabi na aklat ng Isaias, kapatid na Lino, di ba? Sa 8:20. Sa kautusan at sa patotoo, kapag hindi sila nagsasalita ng tunay, walang umaga sa kanila. Kaya dapat yung Iglesia Gadalino nakasambig sa Biblia at yung kanyang pag-iral alinsunod sa kautusan at patotoo, alinsunod sa hula, Gadalino. Ayun, tama. Kapag kayong iglesia na sumulpot, hindi batay sa hula, ang tawag na dyan, mga bulaan na yan. At yung mga tagapagturo niyan, bula ang tagapagturo na rin, Brother Lino. Ganyan yan. Tama. Okay. Maganda yan, Brother Camacho. Kasi, isipin po nila natin, doon sa mga nanonood, sa mga nakikinig, nakikita natin sa dami ba naman ng iba't ibang klase ng samahang pananampalataya, kanya-kanyang dampot ng pangalan Kaya nga sinasabi natin, Brother Camacho, pag hindi paksa ang Sabat, hindi paksa ang Ten Commandments, hindi paksa ang ikapo, hindi paksa ang tungkol sa malinis, hindi paksa ang pagka-Diyos ni Kristo. Lahat itong mga makakampi itong mga ito Pero paksa pagka hindi paksa ang Sabat, ay sila nagtatalo rin Tama. Hindi kayo napansin niya ng mga kaibigan natin sa iba't ibang sabang pananampalataya? No? Pag 10 utos, nagkakasundo sila. Pag hindi naman 10 utos ang pag-uusapan, sila mismo nag-aaway, nagtatalo-talo. Tama. Diba? Kaya tama yung binanggit ninyo sa 2 Korinto, Brother Camacho, doon sa 10:18. Hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi Diyos mismo ang magtatagubilin. Tinanong natin yung isang samahan, ano ba samahan ninyo? Ay kami, Iglesia ni Kristo. Sino nagsabi sa Iglesia ka ni Kristo? Kami ay Iglesia ng Diyos. Sino nagsabi sa Iglesia ka ng Diyos? Di ba? Dapat ang Diyos mismo ang magtatagubilin, ikaw bayang ko, ikaw Iglesia ko. Yan. Siya mismo. Sa bibig mismo ng Diyos manggagaling. Yan. Binanggit nyo rin, Brother Camacho, na yung ang pera kahit na ngayon yung pera nakalilito minsan nasusuklihan ako sa halip na piso, 10 piso kasi alis yung salapi magkakamuka na sa piso, sa 5 piso, 10 piso hindi ba? Minsan nalilito ng mga tao sa panukli kasi yung pera alis magkakawig, hindi mo alam kung alin ba yung 10 piso kung hindi mo tititigan kung hindi mo susuliin ay madadaya ka, malilito. Kahit ang tindera sabi, sobra po yung sukli ninyo. Ay, magtataka yung nanukli. Ay, nga pala kasi nalilito sa pera ngayon Sa relihiyon, kung hindi mo susuriin yung salapi, kung alin yung 5, alin yung piso, ganun din sa relihiyon, kailangan sinusuri din. Kasi pag hindi sinusuri, si Apostol Pablo nag-aalala, naku, baka kayo madaya. Gaya ni Eva, nadaya ng ahas. Gawain kasi ng ahas ngayon, Brother Camacho, talagang mandaya na Gaya na pinabanggit sa Revelation 12:9. Yung dragon ay inilaglag, iniagi sa lupa, na dumaya sa buong sanlibutan. O kaya ang pangangaral, ang tunay na iglesia, hindi pangtabi, hindi panggitna, hindi lamang sa isang lugar. Kailangan pambuong sanlibutan din. Kasi yung Diablo malakas yun Hindi natin kaya. Kaya si Kristo ang dapat tumapat dito. Sa paanong paraan? Ayan. Okay. Diba? Kaya sabi ng Biblia ay
Meron din si Satanas na bula ang Kristo, bula ang apostol, bula ang mga ngaral. Kaya kung itataas lang natin yung ikalawang Korinto 11, magmula sa 13 hanggang 15, kahit si Satanas, hindi ka takataka, magiging angel ng kaliwanagan eh. O ganun din ang kanyang mga ministro, apostol. O kaya sa panahon ngayon, Brother Camacho, ang labanan ngayon dito, spiritual sa spiritual eh. Katotohanan ng laban sa kamalian eh. Yung peke, laban sa tunay. Diba? Ito na kinabubuhayan natin ngayon. Kaya maigi na lang meron pa tayong ganitong extra pag-aaral ng salita ng Diyos para itong ating mga kapatid, mga kaibigan, mababalaan. Ayan, ano? Ngayon, Brother Camacho, gusto kong susugat ito, ikaw ang sumagot nito dito sa 8, paano nga ba ito pinagtatagubili ng Diyos? Kasi sabi sa atin, hindi subok eh. Ang nagtatagubili sa kanyang sarili. Paano ba, Brother Camacho, ang pagtatagubili ng Diyos dito? Para itong mga nanonood, makatiyak sila at makapamili sila na kung ano yung reliyon na gusto ng Diyos, ay madali na lang ngayon madedesen, ito yung tama. Kasi pag nakikita nila yung tama, madali na lang makikilatis at makikilala, ay peke ito. Okay? Na natin yung totoo. Ayan, hindi mo tatakbo sa totoo. Sige po, Brother. Sapagkat mahalaga yan, na makilala natin sino-sino ba yung pinagtatagubili ng Panginoon. Kasi kapag makita nga naman natin yung pinagtatagubili ng Panginoon, ay doon dapat sasali o sasama yung mga taong ang puso ay naghahanap talaga ng tunay na katotohanan. Ibig lamang sabihin niya, unang-una kapatid na Lino, gusto ko maunawaan ng ating audience, ang ibig lamang sabihin niya kapag sinabing ang Diyos ang magtatagubilin, hindi ikaw ang mag-aangkin sa iyong sarili na ikaw ang tunay na bayan ng Diyos. Hindi ang Diyos ang magsasabi sa iyo, ang Diyos ang magsasabi sa iyo na ikaw ay kanyang bayan. Yan. Parang katulad halimbawa nung nangyari sa mga Israelita, kapatid na Lino, di ba? Doon sa ikaw ay aking bayan, di ba? Na ang Diyos ang talagang nagtatagubilin sa kanila. Ngayon, pagka uuriin natin ang Biblia, paano natin masasabi nga naman, pinagtatagubilin ng iglesyang ito ng Diyos? Ganito mababanggit natin, sa Isaiah muna ako tatakbo, kapatid na Lino. Sige po. Sa Ezekiel, sa Ezekiel. Sa Ezekiel, Kapitulo 20, talata ay 20. Ayan. Ganito ang sabi sa atin. At inyong ipangilin ang aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. So dito, may makikita na tayong isang hint para masabi natin tayo nga ang bayan ng Diyos. Sa papaano daw paraan? Inyong ipangingilin o ipangilin ang aking mga sabat, ibig sabihin hindi lang once na ikaw ay mangingilin. Kapatid Balido, dapat tuloy-tuloy, progressive. At inyong ipangilin ang aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo. Sa ibang version niyan, Brother Lino, yung sabat, siyang mag-uugnay sa akin at sa inyo. Ayan. So, ibig sabihin, ang tulay pala, kapatid na Lino, para makilala natin, ang Diyos mismo ang nagtatagubilin sa iyo. Dapat makaugnay ka sa Kanya sa pamamagitan ng ng tanda na siya namang inaalis na ng mga relihiyon na yun, kapatid na Lino. Ngayon, dahil inalis mo na yung sabat, binabaklas dahil sa inalis nila ang sabat, ano ibig sabihin? Tinatanggal nila yung mag-uugnay sa kanila at sa Diyos. Ano ibig sabihin yan? Hindi sila yung pinagtatagubilin ngayon, kapatid na Lino. Ano ba ganyan lalabas niyan? Maganda yan. Tama yan, Brother Camacho. Yung pagkakagamit sa isang salin lumalabas yan, relasyon mag-uugnay. Relasyon. Kung maalisin mo yung sabat, sinong kaugnayan mo? Kanino ka nakaugnay? Yun ang tanong Ang sagot ng kapatid Dalino kung saan sila nakaugnay, sa SEC.
Sa Security and Exchange Commission. Tama. Ano na sila nakaugnay? Tama. Biro mo yun, ang linaw-linaw nitong Ezekiel 20. Mismo ang Diyos ang naglagay nito eh. Siya mismo ang nagtatag nito eh. Kaya sabi sa atin, hindi ba, ay ito'y tanda sa inyo at sa akin. Yan, Kilala natin siya na atin siyang Diyos, tayo yung kanyang bayan. Tama. Kaya ang Diyos napakabuti, naglagay ng palatandaan eh. Naalala ko, Brother Camacho, pagka ewan ko, kung naranasan mo mag-alaga ng kalapate, ikaw, mahilig ka nung araw sa kalapate. Alam ko, pagka yung kalapate mo, meron kang katangiang pagkakakilanlan eh. Di ba? Tinitingnan mo kung, kasi halos kalapate ngayon, magkakaitsura eh, magkakamukha eh. Tama. Kung hindi mo nalalagyan ng palatandaan, hindi mo pwede angkinin yan. Kung wala kakilanlan dyan, di ba? At saka ito kapatid na Lino, maganda yung example mo na yan eh, Brother Lino. Sige po. Yung pag kilala mo yung kalapati mo, kahit lumilipad yan, Brother Lino, kahit medyo malayo yan eh, kilala mo siya eh. At ikaw rin, yung kumpas ng kamay mo, yung ring mo, katawan mo, pag nakita ko ng kalapati mo nasa taas, kahit gaano kayo karami, kilala ng kalapati kung sino yung kanyang amo eh. Tama. Diba? Tama. Yan ang relasyon. Oo. At isa pang maganda dyan, Brother Camacho, kaya na ako nabanggit yung kalapati. Kasi ako'y ikalawang beses ko pa lamang mag-alaga. Yung bang tawag mo sa kalapati, tapos yung palatandaan ng kanyang bahay, pag nakita ng kalapati yung tawag mo, kung ba niyang tawag mo sa kanya, alam ng kalapati na tinatawag mo siya eh. Di ba? Alam din ng kalapati kung ano yung bahay niya. Pagka ang bahay niya meron siyang pagkakakilanlan, ang kalapati kahit buong magapong wala sa bahay mo, at pag nakita niya yung bahay mo na meron siyang pagkakakilanlan, kahit saan siya mapasama, mapapunta, ang kalapati babalik at babalik. Correct, Ilagay natin dito, ang bayan ng Diyos, kahit saan mapunta yan, at kahit saan yan makasalamuha, sa buong sanlibutan, ang Diyos mismo magsasabi, "Yoy, bayan ko yun." Bakit nasabi ng Diyos na bayan niya? Kasi meron siyang palatandaan. Palatandaan yun ay pagkakakilanlan. Hindi ba sabi? Para makilala ninyo ako na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kaya maganda yung pagtatagubili ng Diyos eh. Ngayon, ang isa pa rito napansin ko, Brother Camacho, sa iyong binasa, dahil marami nito, ipinapako, binabaklas eh. Alis, tanggalin talaga eh. Ngayon, kung ito tatanggalin ng tao at aalisin ng taong ito, lalabas ito mga ateis eh. Tama, kung i-analyze. Tinanggal mo ito, parang sinabi mo na, ay walang Diyos, ayoko ng Diyos. Diba? Ang labas nito sa aking nakikita. Kayo pagkakakilanlan eh. Ngayon, Brother Camacho, no? Tawag dyan, Brother Lino, ang tawag dyan, by technicality. Yan. Kung ite-technical natin, yung kanilang palatandaan ng Diyos, ng pagkakakilanlan na siya yung Diyos. Yan, lalabas talaga wala silang Diyos. Tama yung analisasyon mo, kapatid na Lino. Kasi biro mo tatanggalin mo yung pagkakakilanlan na siya yung Diyos. Ang linaw naman ni Prophet Ezekiel. O nga, Brother Camacho, para itong mga nanonood at mga nakikinig, lalo magtiwala sa Diyos, gaano ba dapat makilala ng tao yung Diyos? At ang Diyos mismo magsasabing kilala kita. Ayan. Kasi mayroong ganong pangungusap, ito ba, Brother Camacho? Dapat pareho kayong magkakakilanlan. Sa panahon ngayon, napakaraming fellowship, napakaraming reliyon, maraming mangangaral. Ang tanong ba natin lahat ba ito ay kilala ng Diyos, Brother Camacho? Ayun, magandang tanong yan, kapatid na Lino. Gusto kong hugutin yung kasagutan buhat sa aklat ng Mateo, kapatid na Lino. Sige po. Sa Kapitulo 7, sa talata ay nagpasal ko muna yung 20, mamaya ko nababasahin yung 20. 21. Ito muna ako sa 21. Yan. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi ang gumaganap ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Aba, Babylon, kahit pala magtayo ng maraming reliyon
At kahit na anong tawag mo sa Panginoon, basta't hindi mo ginaganap yung kalooban ng Ama, ay hindi ka rin pala papasok sa langit. Oh, kahit ikaw magsisisigaw, yung nakapupuri sa Panginoon, magsasasayaw ka, magtutugtog ka ng mga kung ano-anong puring gusto mo. Sabi ng Biblia, kapag ka hindi mo sinusunod yung kalooban ng Ama, hindi ka papasok sa langit. Ang susi pala, kapatid na Lino, pagsunod sa kalooban ng Ama. Di ba? Kaya sabi sa itaas, dun sa 20 na nilalagpasan ko, sa kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila. Ayun. Ano ba kalooban ng Ama? Siyempre, pangunahin na dito, kapatid na Lino, yung John 3:16. Pangalawa, yung binasa natin, yung pangingili ng Sabat, kapatid na Lino. Kaya, ibig sabihin, dapat ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, hindi hap-hap, hindi kalakalahati, dapat buo. Yan. Para masabi mo, ay, talagang kilala ako ng Diyos, kilala ko siya. Kasi sabi sa talata, nang marinig ito, nang makita ito ng mga tao sa huling panahon, medyo nagdamdam sila sa Panginoon Diyos, kapatid na Lino Ginusto nila yung Panginoon di ba? Ginusto nila Nagwelga pa sila Nagwelga pa So, mamalob Binuhin mo, kumbaga sila pa yung malakas ang loob. Parang gusto nila parang ang Diyos pa may utang sa kanila Parang Diyos pa nagkamali sabi, asan ako? 22. 22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon. Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Parang ang Panginoon malilimutin Pinaalala talaga Parang ako na akong gamit ng Panginoon. Hindi dito pinalalabas pa nila malilimutin ng Panginoon Panginoon, di ba sa pangalan mo nanghula kami? Sa pangalan mo nagpalayas kami ng mga demonyo? Badalino, sunod-sunod na ito. Pag sunod-sunod na ganyan, ibig sabihin yan, Badalino, panunumbat na yan. Sinusumbatan na nila yung Panginoon Di ba Panginoon nanghula kami sa pangalan? Sa pangalan mo nagpalayas kami ng demonyo? Sa pangalan mo nagsigawa kami ng gawang makapangyarihan? Kung titignan natin, Badalino, sa isang banda, mga kaibigan, mga kapatid, maganda yung kanilang naging karanasan samantalang hinihintay nilang ating dakilang Diyos. Nangangaral sila nag-evangelize. Diba? Nagpapalaya sila ng demonyo. Aktibo rin Aktibo. Kaya nga, tama yung sinasabi ng Badalino, kapag hindi mo alam yung peke at saka yung totoo, malilito ka. Kasi gumagawa ng mga gandang bagay din to Nimimilagro pa nagmimilagro. Yung isa nga mga ngaral na nakikilala natin, nagpapadilat daw ng bulag di ba? Nagpapalakad ng pilay. Talagang nagmimilagro Ngayon, sabi doon sa sumunod na talata, eto masaklap, kapatid na Lino. Sa kabila ng kagandahan ginagawa nila sa tingin ng tao, sabi sa 23, kung magkagayo ipahahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Masaklap ito. Magsilayo kayo. Magsilayo kayo sa akin. Kayong manggagawa ng katampalasanan. Ayun, malapot na parte. Hindi mo kapatid na Lino, gumagawa sila ng pangangaral, nagpapalayas ng demonyo, pero hindi sila kilala ng Diyos. At ang turing pa sa kanila, manggagawa ng katampalasanan. Ay, biro mo yun. Bakit ganun ang turing? Kasi walang tanda, Badalino. At isa pa, bakit gumagawa ng katampalasanan? Binabaklas yung palatandaan ng Diyos. Di ba? Magagawa talaga ng katampalasanan. Sa halip na i-promote mo, Badalino, ipanginin ang Sabat, ang ipopromote mo ngayon, inalis na Sabat. Di katampalasanan nga. Tama, nalalapastangan ng Diyos natin
Oo. Inilagay niya yun bilang palatandaan. Ngayon, aalisin mo, babaklasin mo. Ay, hindi niya naman sinabing ipinako sa krus. Ito naman mangangaral, ipinapako sa krus. Oo. Yung isa, inamyambahan pa. Yun nga, nakakalungkot eh. Yun nga parting yun. Katulad ng binanggit yun, ganda nito, Brother Camacho dito sa talatang binanggit niya, sa Mateo 7. Kung talaga dapat, susundin mo lang talaga yung kalooban ng Diyos, makikilala mo yung turo Gaya ng binabanggit ni San Juan sa 7 kasi makakalungkot, mayroong mga mangangaral ngayon, abay, nagbigay ang Diyos ng Sabat, nagbigay ang Diyos ng 10 utos nakita nila kulang. Tapos sa kanila kompleto. Ibig sabihin, nakita nila yung pagkukulang ng 10 Commandments, para bagang lumalabas, ang Diyos ay may pagkukulang. Yun. Naalala mo yun, sinabi ni isang mangangaral, kulang ang 10 utos. Abay, samantalang 10 utos ay perfect, sakdal, banal. Yun, Pero tama. masigit pa siya sa Diyos. Nakita niya yung pagkukulang ng Diyos, pero siya ay nakita niya tama sa sarili niya. Parang lumalabas Babelino, mas maanam pa siya sa Diyos, no? Yun ang ibig nating sabihin. Ang ibigay ng Diyos ang 10 Commandments, kasama Sabat, kumpleto yun Kaya sabi ng Diyos, hindi niya na dinagdagan pa yung 10 Commandments. Pero sa 10 Commandments, kulang. Nakita niya, lumalabas, may pagkukulang ang Diyos. Di ba? Buti na lang samantalang nagpahinga. Diba? Tignan mo, Babelino, yung tunay na nakatanggap ng aral ng Diyos, hindi niya sinasabing kulang Hindi sabi niya? Doon sa 7:12 ng ano nga ba yan? Ng Roma, yan. 7:12 ng Roma. Ito tunay talagang mga ngaral to. Sabi rito, ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal at matuwid at mabuti. Sabi ni Apostol Pablo, yung isa naman, kulang. Ayun, diba? Dito na ako kakampi, Babelino kay Apostol Pablo. Ay, dyan na rin ako kakampi, sigurado tayo. Si Apostol Pablo hindi lumalaban, umaayon. Yan, Kaya nga sabi nga sa atin doon sa ulang bahagi, ang Diyos mismo talaga magtatagubilin para masabi niya, ikaw talaga akin. Para matanggap tayo ng Diyos na akin, sundin natin yung kalooban ng Diyos. Gaya na 7:22 hindi papasok na libang sundin ang kanyang kalooban. Ano kaya yung kalooban, Brother Camacho, dito sa binabanggit ng 7:21 na Mateo? Ano kaya itong kalooban ng Diyos na dapat sundin para tayo makatiyak na makapapasok sa langit? Opo. Isa na rin, kapatid na Lino, yung para hindi tayo ma-misinterpret ng iba. Isa na riyan, yung John 3:16, yung sampalatayanan, ang ating Panginoong Kristo. Kalooban ng Ama yan Isinubo niya yung kanyang kaisa-isang anak. Pinakapuso ng Ebanghelyo. Pagkatapos na matanggap ang ating Panginoong Kristo, ano mo sasabihin din ng ating Panginoong Kristo, mga kababayan, mga kapatid? Natutunan ko ito kay Kalino Ituturo ka rin ng ating Panginoong Kristo, sundin yung kautusan. Tama. John 14:15. If you love me, keep my commandments. Kung ako talaga inyong iniibig, kung ako talaga inyong mahal, kung ako talaga inyong Panginoon, sundin ninyo yung mga utos. Tapos, sa isang talata, Babelino, sabi ng ating Panginoong Kristo, wala akong sinabi na hindi galing sa Ama. Hindi ibig sabihin, Babelino, yung kanyang sinasabi pala, kalooban po ng Ama. Kaya, pagsusundin natin yung kautusan, halimbawa, dito sa isang talata ng awit, Sige po. sa awit, Kapitulo 40, talata po nito ay 8 yata yun. 8. Yan. Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban. O Diyos ko, ang iyong kautusan ay nasa loob ng ating puso. Ayun. Kaya yung sinasabi ni brother ng ating Panginoon Kristo, if you love me, keep my commandments. Implementasyon yung Babelino na dapat natin sundin ang kautusan ng Ama na kanyang itinuturo na galing din sa Ama. Ito yung kalooban ng Panginoon, kapatid Malino. Yan, maganda yan Nasa 15 Gs ng 1. Basahin natin yung sinasabi nyo yun.
Sabi sa 15 Gs, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ayan. Diba? Kaya itong mga ito, bakit ano ba ayaw nila sa 10 utos? Ano ba masama sa utusin din ng 10 utos? Hindi naman mabigat sundin. Mabigat pa nga kung lalabagin Hindi ba, Brother Camacho? Tama, Minsan, Brother Lino, may isang... Tama. Minsan, Brother Lino, may lumapit na isang lalaki sa ating Panginoon. No. Panginoon, ano ba dapat kong gawin para magkamit ng buhay na wala hanggan? Ano sinagot ng ating Panginoon? Ay di ba yung ding mga bahagi ng 10 utos? Kasi na Kristo yan. Oo, kapos na ating Panginoon yan. Kasi ni Kristo yan. Isa-isa niya. Kaya dapat sundin. Opo. Sino ba yung nagbigay ng 10 Commandments, Brother Lino, doon sa Mount of Sinai? Yan. Si Kristo rin. Tama. Kaya yung Galatia 6:2, na sundin niyo yung kautusan ni Kristo, implementasyon yun, sundin ng 10 Commandments na binigay niyo doon sa bundok ng Sinai. Yun. Maganda yan. Kaya natin sinasabi yan sa programang ito para maintindihan ng mga nanonood latong baguhan. Ang isa pala sa kalooban ng Diyos para makilala ng Diyos na tayo kanyang bayan, inilagay ng Diyos yung Sabat bilang yung 10 Commandments. Kasi sabi nga linaw nga nung una yung binasa yung talata na hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi yung gumaganap ng aking kalooban o kalooban ng Diyos. Binanggit naman yung 48 ng awit, aking kinaluluguran, sundin ang iyong kalooban, yung kautusan. Diba? Kaya kung ano yung nature ng ating Diyos, ano yung likas ng Diyos, hindi lang likas ng 10 Commandments. Yan, di ba? Kung papaano ang Diyos nag-exist, ganun din ang 10 Commandments. Kung papaano ang Diyos ay eternal, ganun din ang 10 Commandments, eternal. Kung papaano ang Diyos ay banal, ganun din ang kautusan ay banal. Gaya ng binabanggit ni Apostol Pablo sa 7:12. Ayan, sana maintindihan ito ng ating mga kababayan na hindi sila madaya. Kasi marami ngayon talagang lilitaw na mandaraya Di ba? Kaya ang itong Biblia, ito rin ay maaaring makapandaya sa kanila kung hindi nila ito susuriin ng mainam at dumalangin sa ating Diyos na patnubayan ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi sa atin sa 7:17 ng 1, Brother Camacho, kung ang sino man nag-iibig, gumanap o sundin ang kanyang kalooban, makikilala niya ang turo. Ayun, 7:17 ng San Juan. Ay ngayon, kung merong mga nagsilitaw na mga bulaan, ang gagawin naman ng mga bulaan, mga mandaraya, sasabihin sa mga membro, ay hindi kailangan sundin ang kautusan. Ayun naman ang taliwas nun. Sabi ng Diyos, sundin natin. Sabi ng mga ibang mga ngaral, hindi na dapat sundin. O hindi ba? Okay, sana maintindihan nila yan, Brother Camacho. Diba? Ang tawag dyan, Brother Lino, ay counterfeit ng Ebanghelyo. Tama. Na estilo ni Satanas. Tingnan mo, Brother Lino. Sige po. At mga kababayan, di ba ang Diyos mayroong tunay na iglesia? Yeah. Ang gagawin naman ng Satanas, magtatayo rin siya ng tuhod ng mga iglesia rin. Magpapakilala rin itong lahat ng tunay. Ngayon, kopya. Kopya. Ngayon, para piliin ngayon ng tao, Brother Lino, yung kanyang mga iglesyang ipinagtatayo, magtatayo ngayon siya ng halatang kanya. Ano yung pinamagat niya? Church of Satan. Di ngayon pipiliin ng tao yung Church of Satan. Ang pipiliin niya, yung ibang iglesia na itinayo niya, na ipinangangaral, ibanghelyo din. Kaya lang, ibang ibanghelyo. Kaya akala ng tao, kapag kaumalig sila doon sa isang samahan, na hindi nila alam, tatag din pala ito, o panukala din ng Diablo, halang nila nasa tunay na sila. Kaya sabi doon sa ating binas, maganda ng mga pangalan, di ba? Church of Christ, Church of God, International, ganyan, di ba? The Living Bread, di ba? Ang gaganda Kung hindi nila alam, panukala pala nung counterfeit pala ito. Yun ang hindi nila nakikita Kaya pagdating ng araw, sasabi ng Panginoon, bakit hindi kami napasama?
Ayun lang naman sa Nasasama Brother pa Lino. loob eh. Nasasama pa loob. Sasama loob eh. Kaya, may tanong. Okay, sige, bigyan natin ang Brother Lino. Sige lang po. Sige po. Medyo napasarap yung ating ano, ha? Oo nga, sige lang. Wala yung dalawa natin kasama eh. Ayan po, yung tanong po natin ay nanggaling po kay Jim Job Perez. Ang tanong niya po ay, ano nga ba ang relihiyon na totoo? So, saktong-sakto po sa topic natin ngayon. Oo. Okay, maganda yan. Okay. Sige, papasadahan ko muna, Brother Lino. Sige. Ay, ang tunay na relihiyon, mga kaibigan, mga kapatid, na binabanggit sa Biblia, huwag po ninyong iisipin na pag sinabi pong relihiyon, yan ay Iglesia, Brother Lino. Ayun, Ang ibig sabihin ng relihiyon, ito ay gawain ng isang iglesia kung papaano niya idinidikit o iniuugpo yung kanyang sarili sa Diyos. Kung paano siya nakikipagrelasyon sa Diyos. Katulad halimbawa, dito sa Aklat ng Santiago, sa Kapitulo 1, talatay 26. 26-27. Yeah. 27 na. Yan. Ang dalisay na relihiyon at walang bungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. At pag-ingatang walang bungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Dito, mga kaibigan, mga kapatid, mayroong dalawang ini-inject na mahalagang bagay. Sige. Para masabi mo ikaw nasa tunay na relihiyon. Ano daw po yung dalawang bagay na yon? Una, dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. Kumakatawan ito, mga kaibigan, mga kapatid, sa charity. Yan. Very good. Very Charity. good. Tama yan. Pagkakawang gawa. Paggawa ng mabuti. Ayan. Ngayon, yung ikalawang bahagi naman, at pag-ingatang walang bungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Kumakatawan yan sa holiness, pagpapakabanal. Yan. Complete. Yan. Kompleto yan. Kaya ang isang tunay na reliyon may pagcha-charity, mayroong pagpapakabanal. Sa pagcha-charity, hindi nahuhuli Adventist, Brother Lino, at nangunguna tayo rito. Tama. Marami tayong mga charity program. Kaya meron tayong ADRA eh. ADRA, yan. At yung mga hospital natin, nagsasagawa din sila ng mga libre-libreng mga, di ba? Opo. Program. Ngayon, Tama yan. maliban pa riyan, pagpapakabanal, papasok pa rin, kapatid na Lino, pagsunod sa Ten Commandments at sa iba pang bahagi ng Pagdating sa existing pananampalataya na. nawala ito sa iba. Ibig Hindi sabihin, pwedeng mawala yan eh. Hindi pwedeng mawala yung terminology yan. correct. Ibig sabihin, kung uuriin natin, ang nagtataglay ng dalisay na relihiyon, walang iba, Brother Lino, kundi ang Seventh-day Adventist pa rin. Amen. Yan ang sagot natin pansamantala. Yan. Okay, sapat na ho yan. Yung mga tanong masagot na yan, Brother Dondon. Doon sa nagtanong. Kaya kung isa pang klase ang gusto nyo maintindihan, kung may kinalaman sa reliyon, papasok yung pananampalataya. Alin ba yung tama? Ayan. Kasi sa tama ba sa Latin ay relagare? Relasyon, pagbabalik loob, pakikipag-ugnay. Ayan, alin ba ang tama? Yan, ang tamang relasyon, tamang pakikipag-ugnayan. Tama. Papasok po dyan ang pananampalataya. Kung ang iniisip po ninyo yung reliyon, samahang pananampalataya, ay doon po tayo papasok. Maganda yung unang bahaging binanggit ni Brother Camacho. Dalisay na reliyon, dalawin ng balo. Ayan. Kaya nga ang Adventist, punong-puno ng Charity. Diba? Kahit saan tayo, denomination, kahit saan yung ating iglesia, mapa ibang bansa, mapa Pilipinas, kompleto tayo ng charity. Kawang-kawaw. Hindi tayo na magdating ng bagyo. Magdating ng Adventist. Yun, tama. Diba? At saka, kahit na magsagawa tayo, kapatid na Lino, ng mga pangangaral
na pang malawakang pangangaral, hindi pa rin nawawala yung charity eh. Oo nga, Di po ba? tama. Oo. Kung minsan nga, nagdadaos pa nga tayo, Brother Camacho, ng tinatawag na yung medical. Di ba? Libre. Libreng bunot, libreng tuli, di ba? Libre yun, sinasagawa natin yun. Malaking bagay yun. Di ba? O kaya doon sa nagtanong, maraming salamat po, no? Kung may kinalaman po yan, kung ang tanong po ninyo ay, ang iniisip po ninyo ay may kinalaman sa reliyong pananampalataya, yun lang ang ibig sabihin, papasok po dyan alin ba yung totoo, alin ba yung tama na samahang pananampalataya. Unang-una na may palatandaan. Yun ang una nyong titingnan. Yung palatandaan na yan ay halos ay wala niya ng iba. Kaya nga naglagay ang Diyos ng palatandaan bilang pagkakakilanlan. Na siya yung Diyos mo, tayo yung kanyang bayan. O kaya pagka gano'n ang ginawa natin, yung mismo ang Diyos magsasabi, ikaw bayan ko. Ayun. Kaya malaki ang yung karapatan sabihin, ikaw ang aking Diyos. Tapos ang Diyos magsasabi, ikaw ang aking bayan. Kaya din po papasok yung tinatawag na relasyon. Hindi tayo mapapaya pagdating ng Panginoon na nagpalayas ng demonyo, nagpagaling, gumawa ng himala, ay hindi tayo makakabilang sa talatang 23 na sasabihin ng Diyos, tayo kilala. Ngayon, para tayo ay makilala ng Diyos, no? Ito yung ating sinasabi doon sa nagtanong. Para tayo ay makilala ng Diyos, tanggapin ho natin yung palatandaan ng Diyos. Walang iba kundi yung Sabat. Isa lamang po yan sa mga katangian ng tunay na relihiyon. Kung ang pag-uusapan ay samahang pananampalataya. Brother Camacho. Isa pang talata, Brother Lino, gusto ko mabuhayin ngayong gabi na nagpapatunay tungkol doon sa pinapaksa natin na mayroong tunay na pagkakilala sa Diyos. Ganito binibig ka sa atin sa unang Juan, Kapitulo 2, talata ay 3. Sabi sa atin, at sa ganito'y malalaman natin na siya'y ating nakikilala. Take note mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi ko dito, sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala. May pasubali, Brother Lino tinutupad natin ang kanyang mga utos. Paano kung hindi tinutupad yung kanyang utos? Hindi mo talaga siya kilala. Diba? Kung sabi ng talata Ngayon, tutuloy ko na sa 4. Sige. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya. At hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Yung talatang 4, Brother Lino, self-proclaim. Ito yung nagtatagubilin sa kanilang sarili. Self-proclaim ito. Ayaw ng kautusan. Diba? Tawag pala rito, Brother Lino, sinungaling. At yung katotohanan wala sa kanya. Kaya pala doon sa binasa natin Mateo 7:23, manggagawa sila ng katampalasanan. Diba? Ayun, liwanag Yun na nakakalungkot no? Napoproclaim na sila'y Diyos, sila'y sa Diyos, sila'y kay Kristo. Yun, di ba? Ang sisipag din mga aktibo rin Makikita mo nasa sa mga bawat lugar, isa kahit sa sikat ng araw, tag-ulan, nagdadala ng ebanghelyo Umaakit pa sa bus sumasampa pa sa bus. Diba? Talagang nagsisikap din sila. Yun nga lang, sa kabila ng kanilang pagpapagal, sa kabila ng kanilang paggawa sa gawain ng Diyos, dapat dito importante yung kilala mo talaga yung Diyos na pinaglilingkuran mo Kasi pag hindi mo kilala yung Diyos na pinaglilingkuran mo, iba kasi Brother Camacho yung salitang yung impormasyon. Halimbawa, yung may kaibigan ka na hindi ka alam lang yung pangalan mo, pero wala naman talaga kayong malalim na ugnayan. Saan ba nakatira si Brother Camacho? Kilala ko si Camacho, evangelist yun ng Back to the Truth Ministry. Pero yung relasyon, wala kayong relasyon, kilala mo lang. Pero wala kayong malalim na ugnayan. Yun ang ibig nating sabihin. Kasi ang tawag lang natin dyan ay parang informasyon lang. Kilala mo lang siya. Pero kung sa lalim ng ugnayan, ay wala.
Di ba? Yun. Kaya dito sa Tama. pagitan Oo. ng tao at sa pagitan ng Diyos, dapat meron kayong malalim na pagkakakilanlan. Kasi pag Yan. hindi malalim ang pagkakakilanlan, para lang yung sinasabi ninyo na nakikilala niya ang Diyos, pero hindi Oo. tumutupad ng utos. Ano sabi ng Biblia? Abay, sinungaling. Malungkot. Yan. Oo. Hindi ba? Nagustuhan ko. Sila'y sa Diyos, sila'y kay Tama. Kristo, pero hindi. Nagustuhan ko, Brother Lino, yung sinasabi mo na sa isang magkakakilanlan, dapat merong malalim na relasyon, ano? Merong malalim na ugnayan. Tama. Oo. Dito nasasagasaan, Brother Lino, yung mga mananampalataya na nagsasabi na dapat tatawagin mo yung pangalan ng Diyos sa eksakto niyang bigkas. Oh? Ang Diyos hindi ganun, Brother Lino eh. Hindi requirements na mabigkas mo ng... Para bagang lalabas niyan malupit ang Diyos Maigpit. Oo. Pagka hindi mo nabanggit yung aking... hindi mo nabanggit yung aking eksaktong pangalan, di kita pakikinggan. Parang gano'n, no? Hindi. Kaya sinasabi natin, na sa isang magkakilala, dapat may magandang relasyon. Kaya dito sa panig ng Adventist, mga kapatid, hindi man natin mabigkas ng gusto ang pangalan ng Diyos, sa eksakto niyang bigkas, ang puso natin at ang puso niya ang nag-uugnay dito, mga kaibigan. Kaya ito yung tunay na pananampalatayang nasa Diyos, Brother Lino. Yun. Yan ang maganda dun, no? Kaya doon sa mga nakikinig po, sa mga nanonood, no? Binibigyan ho natin ng isang pagkakakilanlan at isang katangian na para malaman po natin kung alin yung totoo, meron pong palatandaan, walang iba kundi ang Sabat. Ikalawa po dyan, palatandaan ng pagkakakilanlan, yung pagsunod po sa Ten Commandments. Diyan pa lang po muna tayo. Pagka ang isa pong mangangaral, pagka ang isang iglesia sa mga pananampalataya ay nagsasabing hindi na kailangan ang Sabat sa panahon Kristiyano, panahon ng bagong tipan, hindi na kailangan sundin ang Ten Commandments, isa lang po ang ibig nating sabihin. Yan po ay mga poke. Hindi yan mga tunay. Ano po? Kaya, ayan po ang kagandahan ng ating pag-aaral ngayong gabi. Kaya napaka-importante po yung salitang pagkakakilanlan. Halimbawa, tanong natin ganito. Kilala ba kaya ni Mayora, si Dondon Argente? Yan, oo. Kasi kahit mga bata, sino ba ang mayor ng Dasmariñas? Kahit mga bata, alam ay si Mayora po. Hindi naman si Mayora, ay si P.D. Barsaga. Ayan. Okay, kung tatanungin naman natin si Mayora, kung si P.D. Barsaga, ay Mayor, kilala ho ba ninyo si Dondon Argente? Ay baka sabihin pa ni Mayor, ay di ko kilala yung Argente. Sino bang Dondon yan? O diba? Pero ang Diyos, pagka sinunod natin ang kalooban ng Diyos, hindi niya pwedeng sabihin, ay hindi ko kayo kilala. Hindi masasabi ng Diyos yun Diba? Kaya ang isang maganda pa rito, Brother Camacho, madalas nating sinasabi, maraming mga tao ang talagang tumatawag sa Diyos. Gaya ng sabi ni Apostol Pablo, doon sa binasa natin kanina, nag-aalala si Apostol Pablo Baka madaya ng ahas na walang malay nating isipan. Baka may mga aral na ibang Yesus, ibang Kristo, ibang Ebanghelyo, ibang Espiritu na hindi nila ipinangaral. Di ba? Meron pa rin pangungusap, naalala mo, Brother Camacho, doon sa Kapitulo 10 ng Aklat ng Taga-Roma. Kasi Apostol Pablo, meron pagmamalasakit. Hindi ba? Na sila ay maligtas. Di ba? Kaya lang, nakakalungkot doon sa sinabi ni Apostol Pablo, hindi sila nagpapasakop sa katwiran ng Diyos. Ay maitayo lamang ang kanilang sarili. Ipapasok na naman rito yung pagtatagubili. Di ba? Pinagtatagubili nila yung sarili nila. Hindi pagtatagubili ng Diyos. Ayaw magpasaklaw Ang gusto nila, may pagmamalasakit. Correct. Ang gusto nila, Brother Lino, makapagsarili sila ng doktrina. Tapos, yung itinayo nilang doktrina, hahanapan nila ng talata sa Biblia. Ang nangyayari, pinasusunod na nila ngayon yung Biblia, Brother Lino. Hindi na ngayon sila yung sumusunod sa Diyos. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, itinatayo nila yung ganong sa kanilang sarili. Bilo mo, umiiral pa Sabat, umiiral pa Ten Commandments.
umihira lahat ng existing mga batas na sinusunod natin. Tapos sasabihin mo, wala na, inamyenda na, pinako na sa krus. Inamyenda nga. Sablay talaga. Kaya nga, tatamaan sila doon sa talatang sinabi mo, kilala nila ang Diyos, hindi naman sinusunod ang utos. Ay di, lang sinungaling. Hindi tayo magsasabi sila ang sinungaling. Diba? Ang Biblia. Ang Biblia mismo ang nagsasabi na sino ang sinungaling. Ito yung nagsasabing kilala pa mismo nagsasabi noon. Binabasa lang natin yung talata. Tama. Diba? May tanong. O sige. Sige po. Galing kay Ray Guerrero. Sa buong kasaysayan po ba ng bayan ng Sige Diyos, po. mula ng panahon ng mga apostol ay hindi nawala yung pangingilin ng Sabat? Yun po yung kanyang tanong. Sige, dadali na. Pasadahan mo na. Sige po. Kaya, hindi ko pa marinig eh. Putol-putol eh. Sige, ano ba ang tanong? Brother Dondon. Sige po. Opo. Ang madaling sagutin natin diyan, kung paano ang Diyos ay eternal, ganun din ang kanyang likas. Di ba? Ay sinasabi natin kung ano yung likas ng Diyos, yun din ang likas ng Ten Commandments. Kung paano ang Diyos eternal, ganun din yung Sabat eternal. Ngayon, ang nakakalungkot dito, Brother Dondon, kay doon sa nagtanong, marami ang tumututol sa Sabat at sasabihin nila, ay ang Sabat para lamang yan sa Hudyo, para lamang sa Israel. Samantalang ang Kristo Hudyo, si Apostol Pablo Hudyo, ang mga magulang ni Jesus Christ Hudyo, bakit itatanong pa nila sa panahong Kristiyano ba pinangingiling ba yung Sabat? Ba't tatanungin pa si Kristo nga Hudyo? Ibig sabihin kung para sa Hudyo yung Ten Commandments, para sa Hudyo yung Sabat, di si Kristo nagsasabat patuloy hanggang sa panahon ng Kristiyano. Hindi ba? Ngayon, si Apostol Pablo Hudyo, bakit kailangan pa sabihin sa bagong tipan na si Apostol Pablo, Kristiyano, hindi na Sabat? Para nga sa kanila yun para sa Hudyo nga Sinusundan lang natin yung katwiran na para sa Hudyo. Ibig sabihin, kahit hindi mo na tanungin, si Kristo Hudyo, ay automatic nangingili na Sabat si Kristo. Si Apostol Pablo, automatic na Hudyo, ay nangingili din na Sabat si Apostol Pablo. Hanggang sa panahon Kristiyano, hanggang sa bagong langit, bagong lupa, Brother Guerrero, yung pangingili ng Sabat, tuloy-tuloy po yan. Kasi yan po ay palatandaan ng Diyos ng pagkakakilanlan. Tama. Yun po ang ating sagot, Brother. Sige po, Brother Kamat. Tsaka maliwanag yung verse 27 ng Marcos, Brother Lino. Yun, na yung Sabat ay ginawa yun para sa lahat ng mga tao. Hindi sinabi para sa mga Hudyo. Hindi para sa lahat ng mga tao. Hudyo man, Pilipino man, Amerikano, sakot dyan. At habang mayroon tao, Brother Lino, nangingili ng Sabat sapagkat yan ay ginawa para sa kanila. Tama. Ngayon, Brother Lino, babasa ako ng pangkasaysayan naman. Lipat naman ako sa history, ha? Ito ay mababasa natin kay Eusebius sa kanyang ecclesiastical history. Ayan. Sabi dito sa chapter 5 ng sinulat ni Eusebius, ito'y pagkakaliwat na sa wikang Tagalog. Ano po? Pangyayari ito noong 1st century. Ayan. Kaya, ang spiritual na binhi ni Abraham ay patungo sa Pelia, sa kabilang panig ng Jordan, na kung saan ay kanilang natagpuan ang ligtas na lugar na silungan at naglingkod sa kanila, sa kanilang pinuno at iningatan ang kanyang Sabado. Maliwanag. Klaro, Ito pa. Klaro. Ito pa. Kaya, tuloy natin. Yung binasa ko kay Eusebius, ayun naman kay Josephus naman. Yan. Ayon kay Josephus, dito sa kanyang isinulat, sabi, walang kahit na anong syudad sa Gresya
o anumang mga barbaro o anumang bansa saan sa ating kultura nang nagpahinga sa kapitong araw ay hindi pa tumitigil. Ibig sabihin, nagpapatuloy. First century yan, Brother Lino. Okay. Paglipas ng mga apostol, pumasok yung second century. Yan. Second century. Naputol ba panginginig? Hindi. Ganito sabi sa atin ng kasaysayan. Mula sa isinulat ni Dr. Morel na A Church of England Divine Dialogue of the Lord's Day, copyright 1701, page 189. Sa pagkakaliwat na rin sa Tagalog, ang mga sinaunang Kristiyano ay nagkaroon ng dakilang pamimitagan sa Sabado at naglaan ng araw para sa debosyon at mga sermon. At ito ay hindi maaaring pagdudahan. Ngunit kinuha nila ang kagawiang ito mula sa mga apostol na kung saan ay lumalabas sa iba't ibang mga sulat na may mga ganito ring panukala. Second century na ito, Brother Lino, at marami tayong mababasa hanggang sa kapanahunan natin ngayon, ang paningili ng Sabat hindi naputol, kapatid na Lino. Kasi kung tumigil yan, di parang bagal lumalabas, wala nang ikapitong araw. Wala na. Hindi mo naman bibilang na 7 sanlinggo. Diba? Tama. Isa na lang, 6 na araw na lang. Kasi wala na ikapitong araw. Tumigil na. Pinako na. Inalis na. Diba? Tama. Kaya, maraming salamat, Brother Camacho. Thank you do sa history, mga kasaysayan. Do sa liyan, tuloy-tuloy. Ang Biblia, tuloy-tuloy po. Wala pong panahong pinatigil po yan. Ano po? Salamat po do kay Brother Guerrero ng taga Victoria yata yan. Salamat sa inyong magandang tanong. Sige po, Brother Dondo, baka meron pa. Ilang minutes na lang ba tayo, Brother Camacho? Nababantay mo ba ating oras? Baka boy tayo alas 12? hindi. Nakasalalay ako kay kapatid na Dondon eh. Tama. Bahala sa dyan, operator natin. Kaya bagay lamang may nakatulog na yun eh. 3 minutes lang daw, 3 minutes. Sige. 3 minutes. Unahan ko na, Brother Lino, ikaw na magtapos. Maraming salamat sa inyo, mga kababayan at mga kapatid, sa inyo pong pakikisa sa programang ito ng ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan. At lagi niyo po kami subaybayan, mga kaibigan, mga kapatid, sa tuwing sasapit ang araw ng Martes at anong araw ito, Brother Lino? Martes at Huwebes. Yan. Ganap na alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi. At tuwing Sunday, ay sa Sunday naman, mayroon din tayong live broadcast. Alas 4 naman ito ng hapon hanggang alas 6, 2 oras po yun. Pero itong gabi-gabi natin ay tuwing 1 oras. At sundan niyo rin po ako, mga kaibigan, sa akin pong YouTube channel. Type po lamang po Fernando B. Camacho Jr. Ayun, mayroon na po sa inyong bubulaga dyan na magandang lalaki. Pakitalo po ninyo. At yung ating Facebook page, yung Back to the Truth Ministry. Ayan. At siyempre, nilalapit ko na rin dito yung mga programa ng dalawa nating kasama, kapatid na Lino, na hindi natin kapiling. Si Brother Aldrin, yung kanya pong gabay sa Ebanghelyo. Yan, sa kanya pong Facebook. At ang kapatid na Ray Montada, sa kanya pong programa na Tanong at Sagot. Yan, sundan nyo rin po. At mag-subscribe din po kayo sa kanya pong YouTube channel. Back to you, kapatid na Lino. Salamat, Brother Camacho. At sa lahat ng mga kapatid, magandang gabi po at tayo nagpapasalamat. Kaya doon po sa mga nanonood, sa mga nakikinig, tandaan po ninyo, ay kailangan natin sa panahon ngayon ay matuklasan kung ano po ang katotohanan. At ang isa po diyang katotohanan na dapat nating mabantayan, ito ng Sabat. Kailanman po ito'y hindi tumigil, kailanman po ay walang mababasa na ito'y pinahinto ng Diyos.
Kundi ito po'y maging sa kasaysayan hanggang sa ating panahon. Ang araw ng Sabat na ito'y kanyang binanan, mananatili magpakailan-kailanman. Kaya isa lamang po ito sa katangian ng pagkakakilanlan ng tunay na iglesia, tunay na mangangaral ng Diyos, ay nag-iingat ng kabuuan ng Ten Commandments. Ano po, kaya sa lahat po ng nakikinig, sa lahat po ng nanonood, yan po ay isa lamang sa mga katangian ng pagkakakilanlan ng tunay na mismo ang Diyos ay magsasabing, ikaw ay ating Diyos. Kaya pagpalain po ang ating pag-aaral ngayong gabi. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga kapatid, mga kaibigang sumusubaybay. Kaya sa akin po, personal din nating pag-aaral ay Sabado po ng hapon. Subaybayan din po ninyo ang ganyan din po nating programa sa Dasma G. Ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan, saka si Kristo ang katugunan. Brother Camacho, pwedeng ikaw ang maging closing prayer. Sige po, tayo po ay sumandling manalangin, mga kaibigan, mga kapatid. Lubos ka po namin pinupuri amang banal at pinasasalamatan sa lahat po ng inyong kadakilaan. Kami po sa pagkakataon po ito ay isang kaligayahan na kayo po ay mapaglingkuran sa pamamagitan ng pangangaral na magdudulot ng mga kaluluwang mailalapit sa inyong banal na paanan. Ipuin niyo po amang banal ang puso ng amin pong mga kababayan na patuloy na naghahagilap at naghahanap ng tunay na katotohanan. Patubuin niyo po ito ng malalim sa kanilang puso at darating ang panahon sa hindi na nalalayong pagbabalik ng inyong anak. Makakasama na rin namin sila sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Nilalapit din po namin sa inyo ang aming pong mga kaibigan, mga relatives, mga kapatiran sa pananampalataya na patuloy na sumasailalim sa kanilang mga suliranin, mga kapigatian, mga pagsubok, mga karamdaman. Amang banal, amin silang pinagtatagubilin sa inyo. Ipuin niyo po sila, bigyan ng kalakasan, ibangon sa kanilang karamdaman. Nang sa gayon, patuloy nilang maranasan ang inyong pag-ibig at makasama rin namin sila sa paglilingkod na ito. Dalangin din po namin amang banal sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Ang inyong pong pag-ibig ay patuloy na ibigkis sa bawat isa at sa aming pagkakatulog, gabayan po ninyo kami't gisingin sa takdang panahon upang patuloy ka naming mapaglingkuran sa Espiritu at katotohanan. Muli po, kayo po nawa ang naluwalhati sa aming pong ginawang pag-aaral sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ayan, magandang gabi. Salamat po, Brother Camacho. Thank you sa lahat ng mga kapatid natin, Brother Don. Sa susunod muli na Webes ng gabi. I was found as a beggar, as an orphan with no home.